Pag-usapan pa natin ang mga issue na hinaharap ngayon ng pamahalaan. Kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ang naging basehan ng Timor-Leste? Ang extradition request o bakit ibinasura ng Timor-Leste ang extradition request para dito kay Arnie Teves? Pap, sa desisyon ng Timor-Leste, no, ito babasahin natin, nakalagay doon na may well-founded risk of being subjected to torture, inhumane, degrading, or cruel treatment. Yan yung pinangangambahan nila. Sakali nga daw na mabalik dito sa bansa si Teves. Pero ang sabi ng palasyo kanina, kahit naman daw sa saligang batas natin, Paps, pinagbabawalan yan. Hindi naman daw pinapayagan na gawin dyan. Kaya nga daw nagpresenta din ng mga ebidensya yung Department of Justice sa korte sa Timor-Leste para ma-establish na hindi yan mararanasan ni Teves sakaling umuwi siya ng bansa. Kaya talagang ikinagulat nila yung naging desisyon nga ng pag-deny doon sa extradition. Hindi maiwasang maikumpara ito doon sa sinapit ni dating Pangulong Duterte, ano? So maraming mga ganong usap-usapan. Ano raw ang magiging epekto nito sa mga kasong kinakaharap ni Teves? Paps, ang sabi ng Palas, may malaking epekto nga yan kasi may mga lumutang nga na biktima dito sa Pilipinas at kailangan niyang harapin yung kaso. Pero nangangako naman sila na gagawin nga daw ng lahat ng pamahalaan ng hakbang para mapauwi dito sa Pilipinas si Teves at mapanagot kung meron man siyang pananagutan. Kay Roque, anong gagawin ng gobyerno ngayong sa kanya nga nanggaling na wala na siya sa The Hague at nag-request na siya ng asylum sa the Netherlands? Paps, kahit naman yung palasyo, no, aminado na talagang tali yung kamay nila pagdating kay Roque. Kasi una, wala pa naman na kaso. So, hindi daw siya maituturing na fugitive. Hindi rin daw makapaglalabas pa ng red or blue notice yung Interpol tungkol dito. So, ngayon, kaya ang sinasabi nga ng gobyerno, more on paghimok na umuwi na lang sa Pilipinas, linisin yung kanyang pangalan at magpaliwanag. May ulat noon na humingi ng asylum si dating Pangulong Duterte sa China. Ito ba yung nakarating din sa palasyo? Kung maalala mo, Paps, yan yung sinasabi nila kung bakit siya nagpuntang Hong Kong, kung bakit daw nandoon humingi nga ng asylum. Ang sabi ng palasyo, wala daw silang nakuhang ganong impormasyon. So tinanong, ano yung nakuha po ninyong impormasyon? Kasi kaibang araw doon. At yung nakarating nga lang daw is yung papauwi na from Hong Kong si FPRRD. Ito yung pinagmaritesan, di ba? Pinagmaritesan, oo. Okay, Julie, nagsalita na ba si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagtanggi ni Solgen, Solicitor General Menardo Guevara, na ipagtanggol ang pamahalaan sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Paps, kung mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pa siyang naging pahayag dyan. Pero ang sabi ni Yusek Clear, nakausap na niya mismo ang Pangulo at sinabi na buo pa rin daw yung tiwala dito kay Solgen Guevara at hindi nga daw niya hihingin yung resignation ni Buo Guevara. ang tiwala pero pinapa-assess, ano? Sabi ni Actually, yung assess kasi is kay Yusek Clear na parang i-assess mo yung sarili mo. Pero nung kinausap na ulit siya, ang sinabi na nga, buo ang tiwala ng Pangulo at hindi niya hihilingin or hinihingi yung resignation. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.